From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang. Good day. Radio Pilipinas World Service can also be heard on shortwave broadcast through the shortwave facilities of the United States Agency for Global Media or Voice of America on the following shortwave frequencies: 12.020 MHz, 15.640 MHz, and 17.665 MHz. I'm your host, Leo Magpayo, and this is Dateline Malacanang. Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. met with hundreds of Filipinos who were flown home from the Middle East on Monday as the situation in the region continues to grow more uncertain. Many of the repatriated Filipinos had to leave their jobs behind for safety, and the government made sure they were welcomed the moment they stepped off the plane. The chartered flight carried 343 passengers, mostly overseas Filipino workers or OFWs, along with their children and family members from Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, and Bahrain. For many, the journey home was sudden and emotional, but they were assured that support is waiting for them. The government says returning workers will receive financial help, medical care, and reintegration assistance so they can rebuild their lives here. Agencies like the Department of Migrant Workers or DMW and the Overseas Workers Welfare Administration or OWA have been working around the clock to bring Filipinos home, with thousands already repatriated since early March and more still asking for help. Even with the ongoing conflict, DMW Secretary Hans Leo Kaknak said there's no deployment ban in place for now, though the situation is being monitored closely. For the repatriated workers, the priority now is safety, stability, and finding a new path forward, and the government says it intends to stand by them through that process. Dateline, Malacanang. We interrupt our program to give way to a presidential Malacanang press briefing with Undersecretary and Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Buo ang tulong ng gobyerno para sa mga Pilipino. Ito ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. May tensyon man sa gitnang silangan, patuloy ang pagkilos ng pamahalaan upang salagin ang mga epekto nito alang-alang sa kapakanan ng ordinaryong mamamayan. Gamit ang whole-of-government approach, malawakan ang hakbang ng administrasyon upang pagaanin ang pasanin ng mga commuter, driver, consumer, at iba pang apektado ng krisis sa langis. Sa kanyang video message, ibinalita ng Pangulo na patuloy ang operasyon ng ating mga Love Bus nationwide. Libre po ang sakay sa mga ruta nito sa Metro Manila, Metro Cebu, at Metro Davao. Nariyan din ang 50% discount sa mga Blue Beep cards ng LRT2 at MRT3 mula March 23, habang ongoing pa rin ang implementasyon ng 50% discount sa pamasahe ng mga senior citizens, PWD at estudyante. Nitong nakaraang linggo lamang ay umarangkada ang iba't ibang cash assistance ng mga ahensya ng pamahalaan. Ipinag-utos ng Pangulo sa DOTR at DSWD ang pamimigay ng fuel subsidies
kung saan halos 100,000 tricycle drivers ang nabahagian ng pondo. Sa April 6 naman, magsisimula ang nationwide rollout para sa ibang transportation workers. Ang mga magsasaka at mangingisda natin ay may aasahan ding fuel subsidy at dadagdagan pa ng 50 million pesos ang pondo ng mga regional field offices para dito. Sinisiguro na rin ng pamahalaan na may mapagkukunan tayo ng mas abot-kayang fertilizer mula sa ibang bansa para sa tuloy-tuloy na produksyon. Pagdating naman sa mga bilihin, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na stable ang mga presyo at walang mang-aabuso patungkol sa price or prime or basic commodities ay ibinebenta sa suggested retail price. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga manufacturers upang panatilihing mababa ang presyo ng mga bilihin para lahat ng Pilipino ay siguradong may makakain. Samantala, ongoing pa rin ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa 177 LGUs nationwide at pinag-uusapan na ang pagpapataw ng price cap. Ayon sa Pangulo, sapat ang supply ng pagkain at kontrolado natin ang presyo ng bigas. Pagdating naman sa enerhiya, sinusulong ng pamahalaan ang pagdaragdag ng kapasidad sa ating mga power grid sa susunod na 60 days. 23 power projects na may kabuuang 900 megawatts ang inaasahang mag-o-online para madagdagan ang ating supply. Nariyan din ang koordinasyon ng gobyerno upang magamit ang malampayan natural gas at siguruhing nasa full capacity ito para sapat ang supply natin ng kuryente. Ayon din sa Pangulo, ongoing ang pakikipag-usap natin sa mga ibang bansa gaya ng India para sa additional oil supply. Ongoing din ang trade talks ng Pilipinas sa Japan, China, Thailand, Brunei at South Korea para sa mga posibleng supply arrangement. At dahil walang makatumbas ang buhay ng ating mga kababayan na naipit sa ibang bansa, masayang ibinahagi ng Pangulo na mahigit 1,400 OFWs at 334 dependents ang nakabalik na sa Pilipinas simula pa noong March 5 hanggang 17. Nakauwi na rin ang government chartered flight nitong March 18 na may lulan na 153 OFWs, 114 dependents, at 50 stranded Filipinos. Ngayong umaga lang ay sinalubong ni Pangulong Marcos Jr. ang ika-4 na chartered flight na may sakay na 343 repatriates mula sa KSA, Kuwait, Bahrain, at Qatar. Tinitiyak ng Pangulo na sa mga susunod na araw ay madaragdagan pa ang mga Pilipino na ligtas na makakauwi sa kanilang mga pamilya. Walang maiiwan, lahat pilit aabutin ng pamahalaan. Bilang pagtatapos sa kanyang mensahe, hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng mga Pilipino na magtulungan sa gitna ng mga hamon na ating hinaharap sa ngayon. Buo ang paniniwalang na administrasyon habang buhay sa puso ng bawat Pilipino ang bayanihan, sama-sama nating malalagpasan ang anumang pagsubok. Magandang araw po sa inyong lahat. Maliwanag naman na itong gera sa gitnang silangan ay talagang malaking naging epekto sa buong mundo at dito rin sa Pilipinas. Siyempre, hindi natin maaring hayaan na pasanin itong mga mas nakakaraming commuter. Ang mga love bus, libreng sakay program natin, nationwide at operational pa rin sa Metro Manila, sa Metro Cebu at sa Metro Davao. Sa LRT2 at MRT3 naman ay may 50% na diskwento simula March 23. Ngayon ang panahon para maipakita natin sa buong mundo ang katangian ng bayanihan na nasa puso ng bawat Pilipino. Bawat isa sa atin ay may magagawa namang paraan para makatulong
pagtitipid man, pagtulong sa kapwa, o kahit sa pamamahagi ng tamang impormasyon at hindi pagkakalat ng fake news. Lahat tayo ay kailangan magtulungan. Alalahanin natin ang pagmamahal natin sa ating mga kababayan. Huwag natin kakalimutan na kapag pinabayaan natin ang isa sa atin, napabayaan na natin ang buong bansa. Asahan naman ninyo na nandito lang ang pamahalaan bilang inyong takbuhan at sandalan. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Mas mabilis na biyahe, mas malakas na ekonomiya, at mas maraming oportunidad ang aasahan ng ating mga kababayan, lalo na sa Mindanao. Ito'y matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Budget and Management ang pagre-release ng 145.56 billion pesos na pondo para sa Central Mindanao Highway. Maliban sa maayos at angkop na paglalaan ng budget, hangarin din ni Pangulong Marcos Jr. na pabilisin ang implementasyon ng mga infrastructure projects sa bansa upang lubusang mapakinabangan ng sambayanang Pilipino. Sa paglalabas ng Forward Obligation Authority ng DBM, tinitiyak ng pamahalaan na walang patid ang financing para sa nasabing proyekto upang mula sa fiscal year 2026 hanggang 2034. Ayon kay Budget and Management Secretary Rolando Toledo, malinaw ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Pabilisin ang infrastructure development sa bansa at siguruhing walang maaantalang proyekto dahil sa kakulangan ng budget. Ang Central Mindanao High Standard Highway Project ay iminumukahing ponduhan sa pamamagitan ng loan mula sa JICA at Asian Development Bank, kasama ang counterpart funding ng pamahalaan ng Pilipinas. Inaasahang malaki ang magiging epekto ng nasabing proyekto sa bilis ng biyahe sa pagitan ng Cagayan de Oro at Malaybalay. Sa oras na matapos ang highway, ay kaya nitong gawing 3.5 oras na lamang ang dati halos 7 oras na biyahe. Sa mas mabilis na transportasyon, mas maayos na dadaloy ang serbisyo, mas ramdam ng taumbayan ang progreso. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Marcela Lili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, during the first day of the distribution of ayuda for tricycle drivers, there were some elected officials who have joined the president. So may we know what happened to the implementation of the anti-EPAL provision on the 2026 national budget? Okay, ito ba yung unang araw na nagpabigay ng ayuda sa mga tricycle drivers kung saan nandoon ang Pangulo? So, sino yung mga opisyal na binabanggit natin? Babanggit ba natin na si Mayor Isko Moreno at saka si Mayor Francis Zamora? Okay, yun po kasi po ay isang event na kung saan pinuntahan po ng Pangulo at kinakailangan po nandoon po ang host. Sa Manila po ginanap, kaya nararapat lamang po na si Mayor Isko Moreno ang sumalubong at tumanggap sa ating Pangulo. Patungkol naman po kay Mayor Francis Zamora, siya naman po ang National President of the League of Cities na siyang kumakatawan sa city mayors. So, ibig sabihin po, since ito po ay proyekto ng Pangulo para sa mga tricycle drivers kung saan ang LGU mismo nakakaalam kung sino yung mga benepisyaryo, nararapat lamang din pong pumunta si Mayor Francis Zamora. On other issue, Yusek, I understand you had an interview over the weekend saying that we are not yet in a crisis situation despite the increase of the oil prices.
But then, in an ambush interview last Thursday in Bataan, the president himself used the term crisis. He said, we had to accelerate all this because of the oil crisis that is happening. Itong problema because of the war in the Middle East. Pakipaliwanag po. Okay. Pag sinabi po natin na oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na meron tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ni Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Last na lang, Yusek. At what point can we say na we are already suffering from a crisis? Sa ngayon, hindi po natin masasabi dahil patuloy pa rin po ang pagsusumikap ng ating gobyerno na hindi mapatid ang supply ng fuel, ng produktong petrolyo sa atin. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Yusek, sa nangyayaring oil price increase, does the policy this na parang sobra-sobra naman yung ipinapataw na pagtaas sa presyo since ang sabi rin naman ng Pangulo, meron tayong enough supply ng 30 hanggang 60 days. Parang Regulated downstream oil industry framework, base na rin po sa RA 8479, ang oil companies po na presyo ng produkto nila ay babase sa prevailing international benchmark prices. Primarily Mean of Platts Singapore or MOPS sa bawat pricing cycle. So yung oil companies po, gumagamit po sila ng FIFO, first in, first out accounting, no? Ito po yung ginagamit nila ngayon. Kung saan yung produkto na ibinebenta sa ngayon ay base sa presyo sa current or near current international market prices at hindi sa historical acquisition cost noong patungkol sa kanilang inventory. So, yung pump prices po ngayon ang nagre-reflect ng current global market conditions kahit na yung kanilang inventory ay nabili nila sa mas mababang presyo. So, kasi ganun po ang umiiral sa ganitong klase na sistema kung meron deregulation law, oil deregulation law. So yun po ang umiiral. Pump price reflect current global market conditions. So hindi po ang DOE ang makakapagdikta ng presyo ng gasolina, ng fuel, dahil nga po meron tayong oil deregulation law. Ang tangi lamang pong mare-regulate ng pamahalaan ng DOE ay kung sila ay lumalabag sa benchmark at kung may pang-aabuso. So ibig sabihin, sa madaling salita, kung meron silang inventory noon, ang gagamitin nilang presyo pa rin ay yung current international market price. Pero pag bumaba naman yung presyo ng gasolina, kahit nabili nila ito ng mas mataas, kailangan pa rin silang sumunod kung ano ngayon yung current market price na mababa. So ganun po yung nagiging sistema po kapag ka po may oil deregulation law na pinapatupad. salamat po, Yusek. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
Yusek Claire, good morning. Ang basihan po natin sa pagsabing wala tayong oil crisis ay dahil may sapat tayong supply. But I think we can all agree na ang presyo po ngayon ay, would you say crisis levels, ang presyo because of the very sharp increase? Ang sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng krisis. Sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabihing krisis pagdating sa supply. Maybe meron pong price disruption dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East. So yun po yung pananaw ni Secretary Garin. May mga nag-call out po sa inyo for downplaying the situation. Gaya po niyan, hindi natin sinasabing oil crisis in pricing, but a mere price disruption. May mga nagsasabi po na mas maganda siguro sabihin ng gobyerno ang tunay na sitwasyon and not downplay. How do you respond to Wala that? naman tayong downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya. Isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kumpleto po ang supplies natin sa crudo, sa oil, sa fuel, pati po sa pagkain. So, siguro po kung ikukumpara sa ibang bansa, mas napagbibigyan po ng atensyon ng Pangulo na dapat na ang mga kababayan natin, kahit presyo po ay tumataas dahil nga po ito ay dulot ng sigalot sa Middle East, gusto niyang iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyerno, nandiyan ang gobyerno para sa taong bayan, at hindi po pababayaan ng Pangulo at ng gobyerno ang mga nararanasan natin. Pero, katulad ng sinabi niya sa kanyang mensahe, tayo po ay magtulungan. Kung may kailangan matipid, kailangan magtipid. Hindi po kasi natin mapapasubalian. We just cannot ignore the issue that there is really crisis in Middle East. At nagiging parte po tayo dito, kahit hindi man natin gustuhin, talaga pong maaapektuhan tayo. That's the reality. Yusek, speaking of prices, when does the President intend to use his emergency powers already granted to him by Congress to lower or suspend excise tax on petroleum products? Sa ating pong pagkakaalam ay hindi pa po yata na ibibigay. Sa aking pagkakaalam, ang update sa akin nung Sabado ay hinihintay po na maibigay sa Pangulo para mapirmahan. Sa akin pong huling pagkakaalam. Pero pag nandiyan na po yan, pipirmahan po agad ng Pangulo yan. At lahat ng maaaring gawin at hindi lalabag sa batas at hindi lalabag mismo doon sa batas na sinusulong ngayon patungkol sa emergency powers, gagawin po yan ng Pangulo. Sorry, with the indulgence of the group, last na lang po, ma'am. May mga nag-express po ng reservations or concerns about the sustainability and sufficiency of steps being taken so far, tulad po ng subsidies, cash subsidies. Ang Pangulo ho ba bumuuna ng, crisis committee, crisis management team para ho mag-isip ng iba pang pamamaraan should this drag on? Okay, bago pa po may nag-suggest na gumawa ng crisis committee, nag-utos na po ang Pangulo na maggawa officially ng crisis committee. So hintayin na lamang po natin ang dokumento if ina-finalize na po. Composed of whom? Pina-finalize pa lang po yung dokumento. So hindi ko po mabibigay muna yung detalye, although I have a draft, pero saka na po natin kapag kamo na-finalize na. Thank you very much. Okay. Sunod na tanong mula kay Luisa Cabato, Inquirer.net. Good morning po, Yusek. Some drivers say that the 5,000 cash assistance from the government is not enough to cover rising fuel prices, especially since ginagastos din daw po nila yon sa ibang pangangailangan nila. And does the Malacanang see the need to implement another tranche of cash assistance on top of the fuel subsidy? Opo, kinausap po natin mismo si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD patungkol po sa maaari pang madagdag na ayuda sa ating mga kababayan. At ito po ang kanyang sinabi. Ayon po kay Secretary Gatchalian, sa utos na nga rin po ni Pangulong Marcos Jr. na magkakaroon pa po ng karagdagang ayuda. Unahin lang po
we have to time it, sabi po niya. At ito pa rin po ang kanyang sinabi, and I quote, "In the coming days, DSWD will continue to release cash assistance to affected public utility drivers, and this will be done in tranches." End of quote. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Follow-up lang din po doon sa question on oil crisis because you have lawmakers labeling din po itong sitwasyon na isa ng krisis katulad ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Ang sabi niya po, oil crisis na po ang nararanasan ng ating bansa, hindi na ito tungkol lamang sa pagtaas ng presyo ng langis. Ramdam na ang epekto nito sa iba't ibang bilihin, gaya ng pagkain at transportasyon, hindi na maaaring ipagpaliban ng pamahalaan ang sitwasyon. Ano po ang komento doon? Ang pangyayari po ngayon at ang sigalot sa Middle East, hindi naman po talaga mapagpapaliban yan. Pero yung impact po ng krisis sa Middle East, yan po ang tinututukan ng Pangulo para po masoften, no? Masoften po yung impact sa atin ng krisis sa Middle East. So lahat po ng ayuda na kakayanin ng gobyerno, yan po ay ipapadama at ibibigay sa ating mga kababayan. Tuloy ko na rin po pala yung tanong ko. Yusek, yung mga labor groups are also calling for wage increase. Actually, they're lobbying na ipasa na rin yung legislated wage hike. You have labor leader Sonny Matula saying na gipit na ang mga manggagawa. Tama naman na kailangan mag-adjust, pero ang manggagawa na matagal nang nag-a-adjust. Yung hinihingi daw po na wage hike ay recovery na lang dahil kulang na talaga ang sinturon para mabuhay ng maayos ang manggagawa, lalo na yung sitwasyon ngayon. Ano pong comment ng palasyo? Sa pananaw po ng Pangulo, lagi po niyang inuutusan ang DOLE at ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board na aralin at kung maaaring dagdagan ang sweldo ng ating mga manggagawang Pilipino. At yun naman po ay pinapatupad. At halos taon-taon po ay nagtataas po ng sweldo. Pero patungkol po sa pagtaas po ng sweldo na 200 pesos, tingin po natin ito po ay nasa kamay po ng Kongreso. Last na lang po, on possible help din po sa mga kababayan natin. You have Congressman Toby Chanco proposing a bill that would freeze rents and defer loan payments to cushion the adverse effects of rising fuel prices. Ito po ay temporary freeze sa residential and MSME commercial rental rates. Ito po ba ay isa rin sa Pangulo ang version. So kung magkakaroon po sila ng version at ibibigay sa Pangulo, pag-aaralan po ito. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV4. Good morning po, Yusek. Yusek, the Department of Agriculture has recommended to impose a price cap for imported rice. What is the assessment of the President regarding this proposal po? Actually, sabi po ni Secretary Kiko Laurel, ay nagbigay na po sila ng rekomendasyon sa National Price Coordinating Council para magkaroon ng deliberation patungkol dito. At ang kanilang price cap na isinangguni ay 50 pesos for imported rice. So, ito po ang ibinigay din na mungkahi ni Secretary Kiko Laurel kay Pangulo. So, ito po naman ay sinusuportahan. Ma'am, sorry, follow-up question lang po dun sa Crisis Committee. What is the main purpose po of this committee? Of course, kapag po binigyan natin ng sinabi po nating Crisis Committee, ito po ay tututok. Lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel, at sa mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, good morning po. Rep. Asidrek here po. Rep. Asidrek claims the ICI cleared Rep. Martin Romualdez of any liability in the flood control scandal. Can we confirm if this has reached the Malacanang? At itanong na rin po namin kung ano yung update dun sa 41 million budget ng ICI. Naubos po ba? And if not, saan po pupunta? Okay, patungkol po doon sa rekomendasyon ng ICI, ito naman po ay isinumite na sa Ombudsman. So, hahayaan na lang po natin ang Ombudsman na mag-review dito para po bilang respeto.
At kung matatanong din po ang ICI, mas maganda pong sa ICI mismo manggaling kung ano ang kanilang rekomendasyon. Patungkol naman po sa pondo, yung pondo po na ibinigay po at inilaan sa ICI, ito po ay valid hanggang December 31, 2026. At kung may kinakailangan silang gastusin or bayaran for the winding up, maaari po nila itong gamitin. At ang mga pondo na hindi po nagamit, ibabalik po ito sa unappropriated surplus of the general fund sa National Treasury po. On another topic, Yusek, Rep. Leviste claims you're demanding him to pay for the, quote, sleepless nights and anxiety you're having over his libel case against you. Any comment po? Plus, for ruining my integrity. Okay, 500 million, yes, 500 million damages. It is part of my compulsory counterclaim. I believe that because of twisting some facts in the complaint, and it ruined my integrity as Palace Press Officer, I believe that I deserve such, and I am entitled to such damages. So, ano sabi niya? Sleepless nights? Okay. So, in other words, anong word exactly sinabi niya? Sleepless nights and anxiety, and kaya niya raw pong sagutin yung pangpagamot niyo, Yusek. Good. Very good. He admitted that he is causing me sleepless nights and anxiety. So, that will be part of the case. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit ng Manila Times. Good morning, Yusek. Yusek, hingin ko lang po yung reaction nyo sa sinabi kamakailan ni Senator Amy Marcos. Pinapatamaan niya po si Presidente na puro daw acting secretary ang ina-appoint, hindi na daw po pinapadaan sa commission and appointments. Therefore, parang wala na daw pong silbi ang CA. Ano po ang komento niyo dito? Parang walang ano daw po? Parang wala na daw pong silbi ang CA dahil puro acting secretaries ang ina-appoint ng Presidente. Parang may nadinig pa po ako ibang word na ginamit niya. Modus operandi daw po. Okay. That's too harsh. Very harsh. Para sabihin ito sa Pangulo, dahil sabi mo nga, ito ay pinapatungkulan niya sa Pangulo. At parang kay Pangulo lamang harsh si Senator Amy Marcos. At hindi natin ito nakikita sa ibang mga kaalyado niya na nasasangkot sa ibang mga di umanong paggawa ng anomalya. Well, anyway, the President means no offense to the Commission on Appointments. The President is merely exercising his constitutional prerogatives. He can make an appointment in temporary or permanent positions. At alam naman po natin, at alam naman po niya, na ang mga acting secretaries can remain as acting secretaries for a period of 1 year. So kung susumahin po niya ang lahat na na-appoint sa ngayon na acting secretaries, wala pa pong 1 year ang pagsisilbi sa bilang ang kanilang sa kanilang posisyon. At the President naman will submit the appointments in due time. Salamat po. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Just a follow-up question on 2 points earlier mentioned. You mentioned that the government is doing everything to soften the blow. Similar question in previous weeks. Paano po yung middle class? Ano po in particular yung mga programa na inalalatag ng gobyerno to soften the blow on the middle class who are not commuting to work but are bringing their own vehicles or motorcycles to work and nahihirapan na po sa taas ng presyo ng gasolina? Ngayon, makikita po natin, meron pong inilunsad na 50% discount sa MRT 3 and LRT 2. Yan po ay malaking bahagi at ibang malaking bagay po na tulong ng ating Pangulo at ng gobyerno sa ating mga kababayan. Nandyan din po ang inilulunsad na libreng sakay. At kapag ka po, nandyan na po ang gagawing pag-reduce or pag-suspend ng excise tax, mararamdaman din po natin ito dahil
Maybe hindi sila bumibili ng kanilang gasolina, pero indirectly makakaramdam po sila ng kapakinabangan dito. Ma'am, may we know the cause of the delay of the signing of the reduction of the excise tax? Is the President experiencing some kind of pushback, either from certain cabinet secretaries or certain sectors who would want to retain the VAT or the excise tax to keep afloat the government's coffers? No, this is the mere fact that the President wants it to be enforced immediately. The only reason that he could not do it because the bill has not been reached the President as of now. So there is no reason for him to sign. So after that, maybe after signing, he will immediately make an order either to reduce or to suspend the excise tax. So ang bottleneck, ma'am, if not po sa mismong Pangulo, na kanino po naaantala? Sino po yung cause of delay if not the President? I'm not so sure right now. I am not so sure right now. But this is the words, no, that came from the President. He wants this emergency power to be given to him in order to at least lessen the impact of the crisis in the Middle East. Ma'am, last clarification. Balikan ko lang po yung anti-EPAL question earlier. Just a clarification, is the President exempted from the anti-EPAL provision in the General Appropriations Act of 2026? That is the event of the President. So he should at least show to the people that the government is running, the government is properly managed for the country and for the people. So dapat makita siya. Dapat nakikita ang Pangulo dahil ang pagpapakita ng Pangulo ay pagpapakita ng tiwala sa mga kababayan natin na kung anumang krisis meron tayo ay maaari natin itong malampasan. Salamat po. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Ngayong linggo rin po mag-uumpisa na yung impeachment hearings kay Vice President Sara Duterte on March 25. But as early as last week, may mga nagsasabi na po na there's impeachment vote buying. May mga nagtatangka na rin pong gusto daw i-impeach si Vice President Duterte para malayo sa flood control scandal or para hindi sila madawit doon. Ano po ang pananaw ng palasyo sa ganitong mga pahayag na ini-impluwensyahan yung mangyayari sa impeachment? Sino nagsabi niyan? Isa pong nagsabi, si Congressman Toby Chanco. Yes. Itong si Congressman Toby Tiangco, ang daming sinasabi, pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Chanco para mapatunayan niya to. Hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang Vice Presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong corrupt, lalong-lalo na doon sa mga ghost projects nung panahon ng kanyang ama. Madali naman niya malalaman kung sinong involved dito, tanungin lamang niya ang dating secretary ng DPWH na ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. Hanggat hindi ito nagagawa, ang sabi nga natin, maaaring nanlilinlang lang si Secretary or rather Congressman Toby Chanco. So, sa ngayon pa lamang, hindi dapat niyang sirain ang anumang institusyon ng gobyerno, lalo na kung saan siya nakakasama or where he belongs, di ba? Sa institusyon where he belongs. Hindi dapat niyo sinisiraan, lalo na wala siyang ebidensya. Kawawa ang mga Pilipino sa mga taong puro fake news ang inihahatid sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Chanco. Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
Yusek, in response, Kong Toby Chanco said he does not know why you're so fixated with VP Sara, and also it's the reason why he filed a resolution to expedite the impeachment of VP Sara to answer the allegations that he's allied with the Vice President. Am I fixated? So tanong natin sa kanya yan. Sino ba ang tinititigan niya? To, balik natin ang tanong kay Congressman Toby Tiangco. Sino po ba ang tinititigan niyo? Kasi marami naman po na nai-involve sa mga anomalya at sa korupsyon, pero nililihis niyo ang inyong mata. At mukhang iniligtas niyo pa at nilalagay niyo sa pedestal. Samantalang noon pa po, last year pa po, ito na i-issue. Pero wala kayong anumang ingay patungkol dito. At sinasabi lamang niya, millions compared to billions. Ibig bang sabihin, kapag mas maliit ang halagang di umanong ninakaw, ay wag nang pansinin. Ganun po ba ang nais ni Congressman Toby Chanco? Hindi po yan nararapat. Maliit, malaki, ang anumang ninakaw o di umanong ninakaw, dapat panagutan. Last question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, balikan ko po yung tungkol sa emergency powers. Ang sinasabi po ninyo, if my understanding is correct, hindi pa lang niya nagagamit yung power because the bill is not yet with him. But once he accepts, he gets it, he will sign it immediately. Ganun po ba? Of course, opo. Bakit naman hindi po niya ipipirmahan? Eh, siya po yung nagnais po nito. Ma'am, actually yun din ang tanong namin pare-pareho last week because when we asked him, I asked him kung kailan ba niya balak. Ang sinasabi niya, it's a very complicated calculation and he is not going to rush into lowering or suspending excise taxes. Parang hindi ho yun nga po yung nakakapagtaka, sinertify niya as urgent, but he is not in a hurry to exercise the powers. Okay, magkaiba po yun. Iba po yung pipirma niya agad dahil gusto niya po itong batas na to, at iba po yung maaaring hindi niya agad ma-implement. Dahil tandaan po natin, nasa batas, doon sa ginawa po na bill, na kailangan na yung price ay mag-breach o mag-reach ng $80 per barrel sa loob ng 30 days. So as of the time na binanggit nyo yan, wala pa po kasing 30 days. So at the time, mahirapan po siya talagang i-implement. Pero pag yan, pumasok na po, na naayos sa batas na 30 days, ay maaari na po itong magawa ng anumang order. At pag sinabi po kasi nating excise tax, ito naman po ay upon entry. So pag sinabi nating upon entry, wala po tayo, if ever, wala tayong maaangkat na langis, so hindi ma-exercise yung pag-reduce at pag-suspend ng excise tax. So ganun po yung ibig sabihin ng Pangulo. Last. Nag-announce po ang LTFRB ng dagdag pasahe only to be suspended the following day by the President. What went into this decision, ma'am, at bakit umabot pa sa punto na i-announce ng LTFRB at babawiin din ng Pangulo kinabukasan? Naaral po ng Pangulo at binalanse mabuti ng Pangulo ang maaaring maging epekto nito. Dahil nauna na po na magbigay ng ayuda. Sino unang binigyan ng ayuda ng Pangulo? Hindi po ba ang transportation sector? Financial assistance, fuel subsidy, at susunod nga po ay maaaring pagbaba or pagbawas, pagsuspend ng excise tax. Nauna na pong tulungan ang transportation sector. So ngayon po, ang mga mananakay natin, wala naman po sila natatanggap na anumang fuel subsidy. So binabalanse lamang po ng Pangulo sa ngayon. Ito po naman ay sa ngayon lamang upang hindi rin mabigatan ang ating mga mananakay, ang mga commuter, na pare-pareho naman po nating nadadanasan kung anong epekto ng krisis dito sa Middle East. So yun lamang po at kailangan lamang po talagang balansehin ang pagtulong sa bawat Pilipino. Last question, Sam Medinilla, Business Mirror. Ma'am, clarify lang po namin, bali hanggang kailan po yung suspension dun sa fair hike for dun sa mga land PUVs? Sa ngayon, wala po tayong masasabi dahil aaralin pa po yan. Kapag ka po kinakailangan na po talaga na magtaas ng pamasahe,
at hindi masyado makakaapekto sa ating mga commuter at sa kabuuan ng ating mga kababayan. Maaari naman po itong maging positibo dahil sabi nga po, especially bago po nangyari ito, hindi po ba nabanggit natin na patungkol po sa pagdagdag ng pamasahe sa mga jeepney drivers, yung dating binigay sa kanila na allowance ay sapat pa para sa paggastos or sa pagbili ng fuel at hindi sila malulugi. Nagkaroon lang po ngayon ng kakaibang sitwasyon. At ang nais nga po dapat unahin ay ang mga bus drivers, yung bus companies para po maakyat ang pamasahe. Ang dating hiling lamang po ng mga tsuper sa jeepney ay matulungan silang masolusyonan yung mga kolorum. Pero since na iba nga po ang sitwasyon, kailangan lang po talagang balansin ng Pangulo ang bawat kondisyon sa ngayon para kumbaga, lahat po tayo ay makinabang, lahat po tayo ay maibsan ang nararanasan nating hirap or impact ng hindi natin ginustong sigalot sa Middle East. Clarify ko lang po. Bali, ang magdi-decide po kung mag-i-impose na ulit, no, ialisin na yung suspension, si President po ba or LTFRB na lang? Pag-uusapan po yan. Kasi kahit po desisyonan yan at sinabi po ng Pangulo na hindi ito makakabuti sa ating mga mamamayan, of course, makikinig naman po yung sinasabing ahensya. Thank you po. Maraming salamat. Malacanang press corps sa inyong mga tanong. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Ang dating kalsada na ginawang bilaran ng palay, ngayon ay malaya ng nadaraanan ng mga motorista. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tapusin ang mga nakabinbin na infrastructure project sa iba't ibang panig ng bansa. Binuksan na sa publiko ang Atlu-Bola Bypass Road sa Mabalacat, Pampanga matapos itong mabinbin ng 6 na taon. Tinulugan ang trabaho sa kalsada noon, pero pinabilisan ni Pangulong Marcos Jr. ang konstruksyon ngayon. Bilang pagsunod sa direktiba ng Pangulo, natapos ang kalsada sa loob lamang ng 2 buwan dahil sa double time na trabaho ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Ayon sa ahensya, makakabawas sa traffic congestion ang bagong bukas na bypass road, lalo sa mga dadaan ng MacArthur Highway at gagamit ng Santa Ines exit ng North Luzon Expressway. Mas maginhawa at mas mabilis na biyahe sa mga kalsada ng Pilipinas. Iyan ang tinututukan ng mga ahensya ng gobyerno para sa mga Pilipino. The road project was stalled or that was stalled for years is now finally complete. Nagbukas na ngayon sa mga motorista ang Atlu-Bola Bypass Road sa Mabalacat City sa Pampanga. Utos ng Pangulo natin. Sabi niya, DPWH pwede ba? Bago ka mag-isip ng mga bagong proyekto, tapusin mo muna yung mga hindi natatapos. Imagine, 6 years in the making, mga natingga, 2 months lang matatapos. So yan, excited tayo makita yun. First time natin pupuntahan. Ito, ang use nitong kalye to for the last 6 years, ang bilag ng palay. Bakit naman gano'n? Ang daming ganito all over the country. Hindi tayo dito para mag-celebrate o maging masaya. In fact, dapat nga mag-sorry tayo sa mga kababayan natin na ganito katagal na hindi natapos to eh. Kung pupunta ka ng Baguio, pauwi ka ng Baguio, galing Baguio, pauwi ka ng Maynila, hindi ka nadadaan sa traffic. Less yung traffic sa MacArthur Highway. At bago po tayo magtapos, ngayong umaga ay tumungo si Pangulong Marcos Jr. sa Camarines Sur upang inspeksyonin ang vegetable and fruit processing facility at mega cold storage facility sa bayan ng Pili. Sa kanyang pagbisita sa mga nasabing pasilidad, tinitiyak ng Pangulo na sapat ang supply ng pagkain sa bansa, lalo na ngayong may nagaganap na kaguluhan sa gitnang silangan. Inaasahang makakatulong ang processing and cold storage facility sa tamang pag-imbak ng mga produktong pang-agrikultura gaya ng prutas at gulay. Mapapababa nito ang post-harvest losses na siya namang makakatulong sa pagpapalaki ng kita ng ating mga magsasaka. Sa tulong ng modern machinery ng facility,
mapapadali ang paghahatid ng mga sariwang produkto sa merkado at mapoproteksyonan ang presyo ng mga bilihin. Sariwa at murang pagkain, magtatatag na food supply at mas malaking kita para sa magsasaka, yan ang nais ng Pangulo para sa sambayanang Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. And you just heard the press briefing of Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro. Dateline Malacanang. And that concludes this edition of Dateline Malacanang. For Radyo Pilipinas World Service, this is Leo Magpayo. Good day and stay safe. From the Presidential Palace, Manila, Dateline Malacanang.